Anime Cap Tagalog. Ang pamagat ng anime na ito ay Heisites no Hakari. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay hayahay. Simulan na natin. Isang lalaki ang nagpapanggap na ordinaryo kaya walang nakakaalam na isa siyang makapangyarihan. Isang malaking labanan ang nagsimula sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng isang kaharian. Ang isa sa ating mga pangunahing tauhan na tinatawag na Yuri, ay nakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan. Kadiliman at kawalan ng pag-asa ay kailangang talunin para sa lahat. Ang hukbo ng mga bayani ay dumating upang talunin ang masamang hukbo, gawa ito sa iba't ibang tribo at lahi sa buong lupain ng Igdra. Lahat sila ay may iisang layunin na palayain ang kanilang lupain mula sa kasamaan. Mahirap sa kalaban dahil gumagamit sila ng makapangyarihang mga salamangkero at mandirigma upang talunin ang ating mga bayani. Sa kasamaang palad, para kay Yuri at sa kanyang bayaning hukbo, ang araw ay hindi matagumpay. Ang itim na hari ay binago ang takbo ng labanan at ang mahiwagang chain chronicle na nagtatala ng kasaysayan ng lupain, ay nahati sa 2 piraso. Kailangan ng mga bayani na umatras dahil unti-unti na silang nawawalan ng higit pa sa kanilang mga puwersa. Si Piraka na isa sa mga kasamang espiritong tumutulong kay Yuri, ay misteryosong nawala sa labanan. Ang mga bayani ay nasugatan, lalong-lalo na si Yuri at lahat sila ay muling nagsama-sama at sinusubukang gumawa ng bagong plano, ngunit huli na ang lahat. Ang ibang mga general at commander mula sa alyansa ay sumuko na at ang hukbo ay bumagsak. Ang itim na hari ay nananalo at ngayon ay maaari pa niyang sakupin ang lupain sa kadiliman. Gayunpaman ang lahat ng pag-asa ay hindi pa nawawala, sapagkat ipinakilala sa atin ang ating pangunahing bida, na tinatawag na Aram. Isang batang magsasaka na namumuhay ng medyo normal na buhay. Ang mga kabalyero mula sa itim na hukbo ay pumunta sa isang maliit na nayon kung saan si Aram ay naninirahan. Tumanggi siyang hayaan ang mga inosenteng tao na masaktan kaya nakialam siya at hinahamon ang mga Black Army Knight. Sina Yuri at ang kanyang mga kaibigan ay sumali din sa labanan, tila ang husay sa pakikipaglaban ng isang normal na batang magsasaka na si Aram ay maladyos. At napansin din ni Yuri na mayroon din siyang napakalakas na kasanayan sa mahika. Pagkatapos na talunin ni na Yuri at Aaron ang mga kabalyero, ang grupo ng mga bayani ay naging pamilyar sa isa't isa. Nakilala ni Aram ang mga kaibigan ni Yuri ngunit bago nila magawa ang maayos na pagpapakilala, si Aram ay nawalan ng malay. Iyon pala ay ang salamangka na ginamit niya ay nagubos ng lahat ng kanyang lakas. Sa gabing iyon pagkagising ni Aram, nakaupo ang lahat sa tabi ng apoy na kumakain ng magkasama. Si Faina, na gumagamit ng mahusay na kakayahan sa pagpapagaling, ay nilutuan silang lahat ng pagkain ngunit lahat ay ayaw ito, bukod kay Aram na tila gustong-gusto ito. Biglang naputol ang kanilang hapunan nang gumising ang Chain Chronicle at nagpakawalan ng isang higanting itim na enerhiya, at halos hindi na napigilan ni Faina sa tulong ni Aram. Huminto ang dark energy at napagtanto ng lahat na tila may pag-asa pa, at ang kanilang kaibigan at espiritong gabay na tinatawag na Piraka, ay maaaring buhay pa. Ang kanilang misyon ay nabago na ngayon at nagpasya sila na ang paghahanap sa kanya ay kinakailangan. Si Yuri at Aram ay nag-usap tungkol sa pagsama sa hukbo, laban sa itim na hari. Sa una ay nag-aatubili si Aram dahil palagi siyang lumalaban ng mag-isa, ngunit nakumbinsi siya ni Yuri sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano kahalaga ang mga kaibigan at mabuting ugnayan. Sa susunod na araw ang mga tripulante ay sumali sa isang labanan sa isang higanting lungsod, ang itim na hukbo ay todo atake at makikita na ang mga bayani ay lumaban ng may karangalan upang pigilan sila. Si Aram ay nagpapakita ng kanyang mga kapangyarihan at kasanayan sa labanan habang ginagamit din ang kanyang mga espesyal na kakayahan sa mahika para bigyan ang lahat ng pag-upgrade ng armas sa isang lalaki na tinatawag na Burkhard, na isa sa mga Royal Knight na matagal nang nakasama ni Yuri at ng kanyang mga kasama, ay inatas ang manatili sa tabi nila habang siya ay umiikot sa syudad para makahanap ng mga tauhan upang makipaglaban sa itim na hukbo. Galit na galit siya dahil pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa grupo, pero nagpasya pa rin siyang sundin ang utos nito kahit papaano. Isa sa pinakamalakas na mandirigma mula sa crew ni Yuri na tinatawag na Dusty, ay ibinigay kay Aram ang kanyang pinakamahusay na espada bilang tanda ng pagkakaibigan. Sa kabilang banda ay mas naramdaman ni Burkhart ang pagiging mag-isa. Sa kalaunan ay nagpaalam si Prinsesa Julia at naghahanda upang magpatuloy sa kanyang misyon habang si Yuri at ang kanyang mga tauhan ay pumunta na sa kani-kanilang daan.
Ang mga problema ay nagsimulang sumabog noong ang isang salamangkero na alagad ng itim na hari, ay nagpakita na tinatawag na Erinnes. Tinamaan niya si Burkhart ng kadiliman at pagkatapos siya ay nahihirapan para sa kanyang buhay. Siya ay nagsisisi na tinanggap ang kanyang bagong anyo at naging isang demonyo. At pagkatapos ay inatake niya si Yuri at si Aram pati na ang iba pang mga bayani. At pagkatapos ng isang maikling labanan siya nawala. Ang grupo ay ipinaalam kay Prinsesa Julia kung ano ang nangyari kay Burkhart, at siya ay nalungkot nang malaman na ang kanyang dating kaibigan